Tawagin niyo akong weird, tawagin niyo akong baliw, at this point, I don't care anymore. Yung mga pinapanood ko kasi ng mga pastors, may mga ilan sa kanila na hindi naniniwala sa pre-tribulation rapture or yung kukunin tayo ni Jesus Christ, yung church niya, before yung tribulation period. At karamihan naman sa mga pastors na pinakikinggan ko, yung mga preaching nila, naniniwala doon. Now, si Ma'am Odile kasi, nuknukan ako ng curious na tao. Parang kapag ka meron akong gustong malaman, tapos hindi ko pa rin malaman, talagang parang gustong-gusto kong ipilit lahat ng pwedeng ipilit, malaman ko lang. So ito na, nagpray ako, Lord, pwede mo ba akong bigyan ng sign kung meron pong rapture na pre-trib or wala po? Pero Lord, hindi kita pinipilit kasi sabi nga 'di ba sa Bible, kahit ikaw Jesus Christ hindi mo alam kung kailan ang day and hour. Yung mga ganon, 'di ba si God lang nakakaalam. Kung lang Lord, kung pwede lang Lord, pakit pa kung ganon kasi syempre tatay ko naman yun eh. So, ganun na naging prayer ko before going to sleep. Nag-thank you ako sa lahat ng blessings. Yung typical na prayer ko na praise lang kay Jesus Christ, ganyan. Tapos yun nga, naisingit ko yun na medyo, syempre, basa-basa akong Bible, nakikinig sa mga preaching. Gusto kong malaman kung meron ba talagang rapture o wala. Eto na yung nakakagulat. Katabi ko yung asawa ko matulog, di ba? Naaalala ko, kasasagot ko pa lang sa kanya sa tanong niya. Kumbaga nagpapaantok pa lang kami and alam kong hindi pa tulog yung diwa ko. Eto nangyari. Sa utak ko, noong mga panahon na yun, akala ko tulog ako. Umangat ako. Alam ko sasabihin niyo, weird na ito. Nababaliw na ata to. Pero, guys, sabi ko nga sa inyo, at this point, I don't care anymore. I have to share this with you. So, di ba, kakapray ko lang. So, umangat ako. Paano ko malalaman yung pakiramdam ng nalulula kang umaangat ka? Hindi pa naman ako umaangat before hello. So, yung pag-angat sa akin, parang binuhat ako habang nakahiga. Na para lang akong, alam mo yun, yung walang gravity, umaangat ako. Tapos naaalala ko pa nga yung feeling, naiwan pa yung isang paa ko, yung kanang paa ko, parang sinunod pa ng angat kasi parang naiwan siya. Naiwan siya, yung nakalaglag siya, tapos parang inangat na ganun, tapos umangat ako. And pag angat ko, guys, naramdaman ko, ang taas-taas ko na, and when I opened my eyes, maraming ibang umaangat. I even saw Zoe na umaangat katabi ko. Alam nyo ba guys na yung scene na ganon is related sa rapture? Alam nyo ba guys na yung ganong scene is related sa rapture kung saan yung mga Christians, yung church, no, yung mga believers ni Jesus Christ, imi-meet siya sa clouds, no? Doon sa clouds. Related yun sa rapture. So parang sabi ko, oh my gosh, Lord, is this you? Is this you? Talang, nung nawalan ako, nung bumalik ako sa wisyo ko, iyak ako ng iyak. Tapos sabi ko sa sarili ko, Lord, I know that's you. Parang nawala na ako sa sarili ko talaga. And then ang susunod kong ginawa, pumunta na ako sa rooms ng mga anak ko. I prayed so hard. Hinawakan ko yung mga kamay nila. Nagpray kami. Kasi tumagos talaga sa heart ko yung nangyari. It's like my prayer being answered. Sa ngayon na sobrang gulo ng mundo, tapos ang dami nagtatalo kung may rapture ba o wala, o tatapusin mo na yung tribulation, we will endure until the end, and sino ang magtitiis until the end, yun ang makakapunta sa heaven. Sa ngayon guys, parang that moment gave me an assurance na hindi tayo pahihirapan ni God. Hindi tayo mahihirapan, kukunin niya tayo. There's this certain feeling na nararamdaman ng karamihan sa atin ngayon na parang hindi na tayo na-excite sa kung ano-ano mga bagay, na para bang meron tayong inaabangan. Hindi ko mapaliwanag na parang minsan may mga panahon na parang pagod na tayo sa mundo na to, na meron tayong hino-hope na happiness na alam natin hindi sa mundong to natin mahahanap. I don't know guys kung nagigets niyo ako. I just really wanted to share with you that Jesus is very, very much alive. And I believe, I feel that He is going back soon.